itong muli sa ating programang Sa Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. na ang inyong makakasama at kasama po natin ang tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos, si Pastor Nestor Ilioma. Pastor. Pastor, nagagalak akong muli na tayo ay nasa telebisyon upang ipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng paksang nasa aklat ng Mateo na ating sinusubaybayan. Isang napakagandang pagkakataon, Pastor, bago tayo tuluyang dumako sa ating pag-aaral, ay atin munang mabati ang lahat ng mga nakakasama natin sa pag-aaral na ito, ang mga taga-subaybay, at ako'y natutuwa sa mga lugar na aking napuntahan katulad ng Malolos, Cavite, Baguio, Nueva Vizcaya, ay nagsasabi sila na kanilang napapanood itong ating programa. Kaya't mga ginigiliw naming mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa lahat ng mga nakakasama natin sa iba't ibang dako ng mundo. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikisama sa ating pag-aaral at sa programang ito. So, ngayon po ay meron tayong napakagandang pag-aaralan na may pinamagatang mga idolo ng kaluluwa at iba pang mga leksyon mula kay Jesus. Bago tayo dumako sa pag-aaral na ito, tayo humiling ng patnubay ng ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Diyos na nasa mga langit, sa sandaling ito nais naming hilingin muli ang pakikisama ng inyong banal na Espiritu na siyang magdadala ng pangunawa at kaalaman sa bawat isa na sumusubaybay sa programang ito. Gamitin ninyo ang inyong salita na mabisang instrumento na babago at hahamon sa aming mga buhay upang tahakin ang daan ng pagsunod at ang pagtatapat hanggang sa wakas. Ingatan po ninyo na huwag kaming magkamali sa pagpapahayag ng inyong salita. Maunawaan ito ng aming mga taga-subaybay at magdala ito ng pag-asa at mga pangakong maaari naming panghawakan samantalang kami naghihintay sa inyong muling pagbabalik. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napakaganda ng ating tatalakayin sa pagkakataong ito, mga idolo ng kaluluwa. Pag titingnan mo lang itong pamagat, napakahirap maunawaan. Pero alam nyo, mga ginigiliw naming mga kapatid at mga kaibigan, tayong lahat ay produkto ng ating kapaligiran at ng ating kultura. Katulad ko, Pastor, ako ay lumaki sa Nayon. Ewan ko kung ganun din kayo. Pareho, Pastor. Ako ay pinanganak sa isang baryo doon sa Ilocos at naglalaro ako kasama ng mga kalabaw at doon sa bukiran. Pero nung ako'y malapit nang pumasok sa elementarya, kami lumipat naman dito sa Maynila sapagkat ang tatay ay napasok naman dito. So, nababanggit natin yung ating mga lugar na kinalakhan. Kalimitang nangyayari, yung iyong kapaligiran at yung iyong kultura nakaka-impluwensya ng malaki kung saan ka nagmula. At sa kabilang banda, nais po nating tingnan na itong sanlibutang ito na nilakhan natin ay isang sanlibutang nagkasala. At ito ay naging magulong sanlibutan na kung saan yung mga pamantayan, yung mga filosofiya na tinuturo sa ating kultura, halos naging laban sa kaharian ng ating Diyos. So ngayon, sa pagkakataon pong ito, susuriin natin kung paano sinusukat ng langit ang pagiging dakila kumpara sa pagsukat ng tao nito at kung bakit nakaapekto yung ating mga filosofiya, yung ating pamantayan sa pamumuhay sa laban sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, marami tayong magagandang kaugalian, Pastor. Katulad halimbawa ng yung ating moralidad, yung ating pamantayan, yung kapaligiran at kultura. Bakit to kalimitan? Ito'y laban sa prinsipyo ng ating Panginoong Diyos. Gusto kong ipahayag natin ang isang simpleng bagay, Pastor. Ang tao ng dalangin ng Diyos ay inilagay niya sa
isang lugar na naroon ang isang sakdal na kapaligiran, walang mga pagkukulang. Ang environment ay walang pollution, walang mga nakakaapekto na masasamang nakikita niya. Subalit nang ang tao ay magkasala, Pastor, ang environment ay napalutan. Ang kultura ng ating ginagalawan ay sang-ayon na sa kalooban ng tao at hindi sa kalooban ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang nagbibigay ng pamantayan ay hindi ang Diyos na kinikilala, kundi ang tao na, yung kapangyarihan na naghahari, sila ang nagpapatupad kung anong pamantayan, anong mga moralidad, at ano ang mga bagay na dapat na prinsipyong dapat sundin. Kaya nga kagaya ng iyong tinuran, nagkaroon ng kasalungat ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos sa mga pamantayan, kaugalian at mga kustombre na nasa kapaligiran nating mga tao. Kaya nga, pag ipinanganak ang isang tao pa, naroon na kaagad eh. Meron siyang setting na hindi yung setting ng banal na kasulatan na sakdal at walang kapintasan, kundi isang kultura na may pagkukulang, may mga kapintasan at mga contradicting, merong mga pagsasalungat sa mga prinsipyo ng mga tao. Nang dahil sa mga prinsipyong ito na ating pinanghahawakan, ito yung ginagamit natin para masabi tayo ay isang dakila. Yung mga natututunan nating mga pamantayan na yan, pinipilit natin na ito ay gamitin para sabihin ng iba na ikaw ay isang dakila. Katunayan, dito sa banal na kasulatan, mayroong binanggit ang Panginoong Hesus pagka ang ating pagbabatayan ay usapin ng pagiging dakila, ang sabing ganoon sa Mateo 18 talatang 1, ang ating susing talata, ng oras na iyon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Pastor, anong tingin ng Diyos tungkol dito sa pagiging dakila? Now, nais nating pansinin, Pastor, na nang isulat ni Mateo ang katanungang ito na nanggaling sa mga alagad, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ay alam natin kung babaybayin at ihahambing ang tala ni Mateo sa tala ni Lucas, ay nagkakaroon ng pagtatalo-talo yung mga alagad. At ang background nito ay yung ina ni Juan at ng kanyang kapatid ay humiling sa ating Panginoong Hesus na kung pwedeng bigyan sila ng posisyon sa kaliwa o sa kanan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang background nitong katanungang ito ay tinitignan nila yung pag narito ang ating Panginoong Hesus, kinakailangang naroon ka rin sa kanan o kaliwa na magkaroon ka ng posisyon. Kaya ang pagtingin dito ng mga alagad ay ang kadakilaan ay ikaw ay una nakaposisyon, Pastor. Mayroon kang pinangahawakang autoridad, susunod ang mga tao at ang mga lipunan sa iyo sapagkat ang iyong salita ay nagiging batas sa kanila. Kagaya ng mga nagahari at nasa pamahalaan ng Romano at ng mga Hudyo nung panahong yaon. So sa pananaw ng mga alagad, yung kaisipan ng mga alagad, ay nakuha nila yung konsepto, yung kaisipan na galing sa kulturang nasa kanilang kapaligiran. Yung mga bansa, yung Hudyo at saka yung Greco-Roman Empire na ang kanilang konsepto ay dakila ka kung ikaw ay mayroong posisyon at mayroong kang kapamahalaang pinangahawakan. Kinikilala ka ng mga tao. So, ibig sabihin, pagka hindi ka sinusunod ng mga tao ay maaaring sa isang tabi ka lang. So, sinasabing dakila dahil mismo ang mga tao sumusunod sa iyo at sila yung naglagay sa iyo sa pamamahala o doon sa iyong katungkulan. Mayroon akong dais idagdag, Pastor. Kasi sa Greco-Roman culture, ang dakila sa kanila ay tatlo. Una, nakaposisyon. Ikalawa, meron kang mas malawak na pagkaunawa o karunungan. At ikatlo, ay marami kang kayamanan. So itong tatlong ito, ang pamantayan kung dakila ka. Marami kang pag-aari, marami kang nalalaman, ikaw ay malawak ang iyong pangunawa at mga kaalaman ng mga bagay-bagay sa balat ng lupa. At ang ikatlo ay meron kang kontrol at otoridad sa mga tao. Ito ngayon yung nais ng mga alagad na kunin at hilingin sa ating Panginoong Hesus. So yun yung tinatawag na konsepto ng pagiging dakila kapag ang pagbabatayan natin ay yung pakahulugan nung mga tao
sa palibot natin. Pero kakaiba yung binanggit ng Panginoong Hesus dito sa mga talata na sinasabi niya, ang pagiging dakila ay katulad ng mga bata. Ayan, Pastor, magandang basahin natin muli ang tala ni Apostol Mateo. Ang talata ay 1 hanggang 4. Pastor, pakibasa po ninyo. Nang oras na iyon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi tayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ayan, Pastor, napakaganda. Dito, sa tugon ng ating Panginoong Hesus, sa tanong ng mga alagad kung sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Kasi yung tanong nila ay, hindi sino ba ang dakila dito sa kaharian ng lupa. Napapansinin natin. Kaya ang naging tugon ng ating Panginoong Hesus, yung pamantayan ng langit, hindi yung pamantayan ng lupa. Ang sabi niya, kinuha niya yung isang bata at sa tradisyon, yung batang yaon ay marahil ay isa sa mga anak ng mga alagad. Yan. Kung pag-aaralan natin ito, may pangalan pang ang ibinigay. Sa tradisyon ay may pangalan pang ibinigay doon na ang batang ito ay walang muwang. Walang masyadong nalalaman. Kaya nga, contradictory itong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung ang pamantayan ay marami kang alam, itong bata ay walang masyadong alam. Blanco ang kanyang kaisipan. Nagsisimula pa lang siyang mag-absorb at tumanggap ng mga kaalaman na itinuturo ng mga pariseo at mga eskriba. Kaya itong batang ito parang empty. Empty pa lang, wala pa siya. Pero sabi ng Panginoon ito, malibang kayo maging katulad nito, ikaw ay di makakapasok sa kaharian ng langit. Ikalawa na nais nating pansinin, ang sabi rito ay magpapakababa. Aba, mahirap ito. Bakit ka magpapakababa? Ikaw nga yung dakila eh. Ang tingin mo nasa taas ka. Pero ang dinidiin dito ay kababaang loob, pagiging humble. Ayan. Hindi hambog, kundi humble, Pastor. Ang ibig sabihin ay marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali at pwede natin itong sabihin sa iba. Hindi kahinaan para sa kanya, sa patingin ng Panginoon, yung tanggapin mo na meron kang hindi alam. Ayan. Kasi kung minsan natatakot tayong tanggapin na hindi natin alam ang ilang mga bagay. At siguro sa iyong pag-aaral ngayon, ikaw ay nag-aaral, Pastor, at ako'y natutuwa. Si Pastor ay naging estudyante ko ng ilang mga panahon, ay aking napansin na sa aking personal na mga pag-aaral, in the formal education, the higher you go, yung pagtaas sa kaalaman, mas marami ka palang hindi alam. Tama. Nabubuksan ang maraming mga kaalaman at nais ng Panginoon na tanggapin natin na tayo'y maging mapagpakumbaba sapagkat ating tanggapin na ang kaalaman is not a monopoly. Hindi ito tatanggapin ng tayo lamang, kundi ito'y kinakailangan sa ating pagtanda ay nagiging bahagi ng ating buhay at karanasan. Kapag tinunguhan natin yung pagiging bata, yung likas ng bata, madaling magpatawad. Yung isa sa mga gustong-gusto natin na likas niya, halimbawa sa ngayon, nagkaroon sila ng pagtatalo, maya-maya, nagkakasundo muli. At itinuring ng Panginoon na sinasabi niya na tayo ay maging katulad ng mga bata upang tayo maging dakila. Na tila baga kung i-apply naman natin ito sa ating iglesia, sa mga kaanib na nasa iglesia, kung magiging katulad tayo ng mga bata, pinakikita rito na parang walang pagtatalo na mangyayari sa ating iglesia. Walang nagkakaroon ng awayan. Tama ba itong nabanggit nitong si Mateo tungkol sa mga pagtatalo sa loob ng iglesia? Ayan, Pastor. Kung sa sanlibutan, natural na yung mga pagtatalo, pag-aaway, pagtutugisan ng talino, pagmamataasan. Pero ang iglesia hindi exempted, Pastor. Kasi ang iglesia narito pa rin sa loob ng lupa. Narito sa ibabaw ng lupa na naaapektuhan pa rin ng mga kaalaman, posisyon. Kaya nga mapapansin mo kaya nga pagkapanahon ng eleksyon, Pastor, sa loob ng iglesia, hindi yung eleksyon ng ating lipunan at ng bansa, ay kung minsan merong mga hindi nagkikibuan. Bakit?
threat ka mag-elder ako ikaw kandidato rin palang magiging elder, head elder. Ano ba talaga? O sa isang departamento, nag-aambisyon ka palang ikaw ang humamak ng women's o ng AY. So nagkakaroon ng mga tagisan ng kaalaman at mga talento na maganda sana kung ito'y nagkakaisa na gamitin sa Panginoon. Hindi Kung ikaw ay hindi na i-appoint na leader, anong nangyayari? Ayaw mong makiparticipate. Ayaw mong magbigay ng iyong mga kaalaman at mga idea. Bakit? Hintayin ninyo ako. Ako naman sarili yung mga kaisipan na dapat sana maibahagi mo. Ayan. Kaya nga, ito'y dapat hindi ganoon, Pastor. Yun ang isang bagay na nais naing idiin sa ating aplikasyon ng ating pag-aaral ngayon na kahit hindi ka na-elect, hindi ka man binigyan ng chairmanship o kung ano pa man yan, kung bahagi ka ng iglesia, at meron kang magandang mga kaalaman, ibahagi mo ito, isuggest mo na may kababaang loob. Kung tatanggapin ito, ay mabuti. Kung hindi man, ay di ipanalangin natin yung ating mga nangunguna sa gawain. So, sinasabi niyo po na hindi libre ang iglesia sa mga pagtatalo. So, ibig sabihin na talagang kahit anong uri ng organisasyon, maging secular o religious, nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo. Pero ang pinakamaganda ho na tinuturo ng ating Panginoong Hesus, kung ito man, pagtatalong ito nangyayari sa iglesia, binabanggit niya na maging katulad tayo, babalikan natin muli, ng mga bata dahil ang mga bata ay marunong magpatawad. Tama yun, Pastor. Maganda, yun yung ikalawang punto Una, magpakababa. Ikalawa, matutong magpatawad at humingi din ng tawad. Kasi mahirap namang gusto mo mapatawad ka pero tayo ayaw nating humingi ng tawad. So, dapat ibalansehin natin yung posisyon natin, Pastor, na hindi lahat ng panahon tama tayo. Ayan. Maganda yung prinsipyo yun, Pastor. Kinikilala ng mga mag-aaral ng Biblia ang Matthew 18 ang basihan ng mga taong nagkakasala at kung paano silang papatawarin. Ayan, Pastor, napakaganda ito. Ito yung prinsipyo ng Matthew 18. Basahin natin ang talatang 21 hanggang 25, Pastor. Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito. Kundi hanggang sa makapitong pungpito. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanya'y may utang na 10,000 talento. Pastor, narito yung karanasan ng ating Panginoong Hesus nang tanungin siya ni Pedro. At ang tanong ay, makailan ba akong magpapatawad ng aking... Ang pamantayan again ng mga Hudyo, remember, Jewish ang concept ni Mateo, ay 7 times only. Hanggang doon lang. Now, pero ang sabi ng ating Panginoong ito ay 70, ano yun sabi niya doon? 77. Pito. Nang ibig sabihin ay, hindi ibig sabihin ito na bibilangin natin pag tayo'y nagpatawad. Pastor, hindi Kundi ang sinasabi nito ay walang hanggan, walang limit pag tayo'y nagpatawad, Pastor. Ito ang iginigiit nito. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, hindi niya lang dinoble yung standard ng mga Hudyo, kundi times 7 ang kanyang ginawa. Kaya nga, ang ibig sabihin nito ay pag humingi ng tawad, dun sa Lucas Kapitulo 17, talatang 3 at 4, magandang basahin natin, Pastor, kasi ito ay yung parallel na passage. Nagtanong din yung mga alagad. Lucas Sa Lucas Kapitulo 17, ang talata ay 3 at 4. Ang sabi po sa talata, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Narito, Pastor, ang ginamit dito ay sa isang araw. Hindi ito yung, ngayon nagkamali, after 2 or 3 weeks, magkakamali ulit. Hindi Yung taong yaon, nagkamali sa'yo kaninang umaga, mga bandang alas 11, nagkamali ulit. At bago lumubog ang araw, nakailang ulit siyang nagkamali.
Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, patawarin mo. Kaya nga nanalangin yung mga alagad. At ito yung isa sa pinakamagandang panalangin. Yung versikulo 5, Pastor. Ano ang kailangan natin para tayo makapagpatawad? Yung talatang 5, Pastor. Ng Kapitulo. 17. At sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalatayan namin. Yan, Pastor. Iyon yung susi. Yan. Kasi ang pinag-uusapan natin ay magiging dakila tayo kung marunong tayong magpakumbaba at marunong tayong magpatawad. Pero anong klaseng pagpapatawad? Isang beses? Dalawang beses? Magiging dakila na tayo. Ang tunay na nakikilala na dakila, Pastor, ay yung kahit na ilang beses ka pang saktan, ilang beses pang magkamali sa iyo, ay taos puso mong tatanggapin ang isang taong nagkamali sapagkat ano ang motivation, Pastor? Pinatawad ako ng Panginoon. Yun ang basis noon Dakila ako, makakapagpatawad ako. At sa aming mga sagubaybay ay nais kong idiin ang isang napakahalagang punto. Kaya kong magpatawad kung ako'y tunay na napatawad, Pastor. Kung ang biyaya ni Kristo na ilang beses na ba ako nagkamali, Pastor. Kaya nga pag nananalangin tayo, tingnan ninyo, ulit-ulitin natin. Siguro i-record natin pag tayo'y nananalangin. Laging meron yung forgive us. Ay, patawarin mo ang aming mga pagkakasala. Kahit nananalangin tayo sa pagkain, may bahaging ganun Kasi sa totoo naman, talagang nagkakasala tayo sa isip, sa salita, sa ating pagkilos, pagtingin sa ating kapwa, pag tayo ay naiinis. Kanina nung kami nagbibiyahe rito ay bigla na lang yung isang kasama namin. Madaling araw kasi nagbibiyahe. Kami lahat tulog. Sabi nung aming driver, bakit kaya itong kasama namin ay gising na gising? Dati tulog, naghihilik. Pagka madaling biyahe, pupunta sa trabaho. Nung malapit na kami rito, nilabas niya na. Na nagkaroon ng karanasan kahapon at merong hindi magandang nangyari sa opisina at nagkasaagutan. Yun ang sabi niya, Pastor, ano ang dais kong gawin? Maganda yung tanong niya Bago kami bumaba ng sasakyan at maghiwa-hiwalay kanina, ang sabi ko, ngitian mo pag nasa lubong mo. At kung kinakailangan, biniro ko siya, pumunta ka sa pager ng hospital at sabihin mo, kahit hindi ka humihingi ng tawad, pinatawad na kita. Napakagandang prinsipyo yon na pwede nating i-adapt. So, pinag-uusapan natin itong pagpapatawad, Pastor. Alam niyo, maraming issue nakapaloob dito sa Mateo 18. Paano mo papatawarin ang isang tao kung di naman humihingi sa iyo ng tawad? So, ito ba'y may kinalaman doon sa paraan ng pagdidisiplina na aminin natin sa hindi? May mga tao kasi na, yung bang kapag nasa likod, nagiging kalaban mo ng talikuran. Ayan. May mga ganong mga tao. So ngayon, yung mga taong ito na nakakasakit sa iyo, paano mong papatawarin kung di naman siya humihingi ng tawad? Ano Ayan. ba yung sinasabi ni San Mateo tungkol sa mga ganitong Ang sabi ng pag-uugali? Panginoon, higitan natin yung righteousness o yung katwiran ng mga Pariseyo. Oo. Kasi tama yung pag humingi ng tawad, patawarin mo. Pero ang ating Panginoong Yesus, bago pa tayo humingi ng tawad, pinatawad niya tayo, Pastor. Yung sa Roma Kapitulo 5, talatang 8. Ayan, binigay kong memory verse yan kanina sa aking mga estudyante sa pre-final exam nila. Ang sabi sa Roma Kapitulo 5, versikulo 8, anong sabi? Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ayan, tingnan mo, Pastor, nang tayo'y mga makasalanan. Ang ibig sabihin, hindi pa tayo humihingi ng tawad. Pinatawad na tayo. Pinatawad na tayo, namatay na siya para sa atin. So, ang ibig sabihin, ang dakila, kasi ugnay natin doon sa main team natin, yung dakila rito, Pastor, ay hindi yung nagpapatawad dahil humingi ng tawad. Hindi. Yung dakila dito ay nagpapatawad ka bago pa humingi ng tawad, napatawad mo na. Ang ibig sabihin, nagkaroon ka na ng bagong pananaw na ang taong ito ay kandidato rin sa langit na bayan. Ibig niyo sabihin, itong taong nagkasala sa iyo, hindi pa humihingi ng tawad, napatawad mo na. Hindi na ho ba kailangan sabihin sa kanya yung ginawa niyang kasalanan, diretso mong sasabihin sa kanya? Kinakailangan yun, Pastor. Doon sa Roma ay Mateo 5. Ayan, tingnan natin, Pastor, doon sa Mateo 5. Ito'y bahagi noong Sermon on the Mount na ating tinalakay na sa mga naunang leksyon. Ayan, talatang
22 hanggang 25. Pansinin mo, Pastor. Mateo 5, talatang 22 22. hanggang 25. Ang sabi po dito, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Kaya't kung inihahandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalala mo na ang inyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo. At yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon, ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. 25. Makipagkasundo ka kaagad sa iyong kalit. Samantalang ikaw ay kasama niya sa daan, baka ibigay ka ng kalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Narito, Pastor. Ang sabi niyo, samantalang magkasama pa kayo. Mhm. Alam mo kung minsan, itong mga alitan, itong conflict, Pastor, sa loob ng iglesia, ay hindi kaagad sinettle at the very start. Hindi tinapos ang kanilang pag-aaway. Lumipas ang mga panahon, ang mga araw, buwan. Kaya nga kung minsan naging bitter na, mapait na ang naging karanasan. Ang isa pa, parang napakadaling magsalita doon sa tao na kalit mo sa talikuran kaysa doon sa harapan. Ayan. Hindi, ewan ko pero dapat ang ma-develop sa atin ay yung lumapit tayo, yung one-to-one. Kaya ang sabi doon sa Mateo 18, kung babalikan natin, Pastor, ay ano yung prinsipyo doon? Kung nagkasala ang iyong kapatid, Lapitan mo. one-to-one. At kung hindi siya makinig sa iyo, magdala ka ng isa Oo. at lalapit ka. Oo. Balikan natin yung Mateo kasi ito yung prinsipyo na Oo. na nais nating idiin samantalang tinatalakay natin ang ating paksa na ating tinatalakay, Pastor. Okay? Mateo 18. Talatang, Magsimula tayo sa 15. at kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Oh, naroon ang prinsipyo, Pastor. Oho. One-to-one, mag-isa. Hindi yung ang daming nakakarinig. Kasi ang tao, pagka nagkamali yan, pagka chinik mo yan in public, Pastor, ano yan? Papalagyan. Pero ang lalapit, Yung nagkasalanan, yung pinagkasalanan. Hindi yung nagkasala. Hindi yung gumawa ng kasalanan laban sa iyo. Kaya dakila Oo. Kasi ikaw na yung nasaktan, ikaw ba yung Ikaw ba pupunta? lalapit Iba parang, yung iba, siyang nagkamali Oo. Dapat siyang lumapit. Oo. So ito ay napakahalagang turo ng ating Panginoon na pinapakita dito na kapag kayong kapwa mo ay nagkasala laban sa iyo, huwag mong hihintayin na siya ang lalapit para humingi sa iyo ng tawad, kundi tinuturo ni Jesus upang ikaw ay maging dakila, ikaw mismo ang lumapit sa Kanya. Tama yun, Pastor. Kaya pag, ito na, ibibigay ko yung isang idol kasi mga idol, mga mga idol idolo yun, Oo. Yung idolo na hindi naman ako ang nagkamali Oo. Nabayaan mo siyang lumapit. Hindi yun Gibain natin yung idol na yon. At palitan natin yung idol na ang ating Panginoong Hesus ang ating tinitingnan. Siya bang nagkasala kung bakit siya nabayubay doon sa krus? Hindi. Tayo ang nagkasala. Siya ang naparito. Inialok ang kanyang buhay. Nabayubay sa krus. Hindi dahil siya ay makasalanan, kundi dahil minahal niya at pinatawad niya tayo. So ito pala yung dahilan kung bakit yung pamagat ng ating pinag-aaralan ay mga idolo. Oho. So may Ayan. mga ginagamit tayong pamantayan mula sa lipunan, mula sa ating kapaligiran Tama yun. na laban naman sa kaharian ng Diyos. Tama yun, Pastor. Pero ngayon napakaganda, nagiging maliwanag. At dito po, isa sa nakikita natin, sa ating ebanghelyo, nakasentro ang pagpapatawad. At napakahalaga na maunawaan natin bakit to ginawa ng Diyos na kasama sa ebanghelyo ang pagpapatawad. Liwanagin natin, pag sinabi nating ebanghelyo, Pastor, ay ang sabi doon sa Roma 1:12. Pansinin nga natin, 1:16, Roma 1:16, Pastor. Sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kapangyarihan ito ng Diyos na iligtas ang mga tao. So yung ebanghelyo, yun yung kapangyarihan ng Diyos. At yung kapangyarihan yun, yung abutin at patawarin ang taong nagkasala.
Kaya nga pag tayo'y nagpapatawad ng ating kapwa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos, Pastor, nalilinang yung likas ng Diyos para sa atin. Nais kong pansinin yun. Kasi pag natuto tayong magpatawad na kagaya ng pagpapatawad ng Panginoong Hesus, nadidevelop yung karakter na yon. Yun yung sinasabi nating dapat ma-perfect sa atin. Masakdal ito kasi hindi talaga natin kaya eh. Mahirap talagang, lalo na pagka dinoble-doble ang pagkakasala, Pastor, ay ayaw na nating makita. Kung pwede, isumpa na natin eh. At kung minsan talagang gumaganti pa tayo eh. Pagka naroon naman tayo sa punto na siya naman ang nagkamali, ay kawawa naman din. Okay? Saka ang laging turo ng Panginoong Hesus ay yung pagsisihan natin yung ating mga nagawang kasalanan. Katulad din ng pagtanggap natin sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesus ang sentro ng Ebanghelyo. Itinuturo niya yung Kanyang pagpapatawad sa mga taong humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, napansin ho natin dito sa ating pinag-aaralang leksyon, ang pagiging dakila, re-reviewin lang natin po, ang pagiging dakila, una ay pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Ikalawa ay pagpapatawad. Ngayon, meron pa hong mga ilang idolo ng kaluluwa na siyang ginamit nitong si San Mateo tungkol sa mayamang pinuno sa kanyang buhay. Mateo 19, Pastor. Yeah, Ang talata opo. ay 16 hanggang 30. Sinasabi po ng mga talata, at narito lumapit sa kanya ang isa, at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapot kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pastor, napakaganda ng talang ito sapagkat ang tagpong ito ay lumapit ang isang kabataang may katungkulan. Ayan. So, gusto niyang mapatunayan kung siya'y dakila o hindi. Tinanong niya, gusto niyang sabihin na nagawa naman niya yung mga dapat niyang gawin. Kasi binanggit niya ng ating Panginoong Hesus yung ikalawang bahagi ng kautusan, Pastor. Hindi yung unang bahagi ng 10 utos, kundi ang kanyang binanggit yung bahagi na meron siyang karelasyon sa kanyang kapwa. Yung love to God. Kaya yung ibigin mo ang iyong ama at ina, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya. Second part ito ng kautusan. Opo. Okay? Alam ito ng mga Hudyo. Bakit? Kasi dito siya kulang. Ano ang kanyang kakulangan dito? Mapapansin ninyo, kung babaybayin pa natin ang tala, ang sabi ng Panginoon, humayo ka at ipagbili mo ang iyong mga arian, at ibigay mo sa mga namamanglaw. Pero ano nangyari? Verse 22, dapat ang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. Now, napansin mo, Pastor, yung kadakilaan niya, yung kanyang merong maraming pag-aari. Binanggit ko ito kanina. Hindi lang siya may posisyon, kundi marami pa siyang pag-aari. At ang sabi ng Panginoon, ipamigay mo. Di parang ang dating ng salita ng Panginoon sa kanya ay, mawawalan ako ng kadakilaan. Kasi sa pamantayan, pamimigay na, di wala na. Pero ang sabi niya, mas magiging dakila ka, Pastor, kung ang mga pagpapalang ibinibigay sa atin na i-share sa karamihan. Okay, so another P ito, pagbibigay. So kung merong kanina, sinasabi natin, ang pagiging dakila base sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay yung una, kababaang loob. Pagpapakumbaba. Ikalawa, yung pagpapatawad. Ngayon ay pagbibigay. Kaya lang tingnan po natin kasi yung ilang issue na nakapaloob dito sa karanasan nitong binatang ito. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung nais mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang kautusan. Ibig po bang sabihin nito, para maligtas ka, dapat sumunod ka ng mga utos. Ayan, Pastor, medyo linawin natin ha.
Kasi malaking issue ito. Oo. Ang pagsunod sa kautusan, hindi paraan para maligtas. Kasi Oo. ang kaligtasan, yun ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. At ang magliligtas sa atin, hindi utos, kundi ang tagapagligtas. Yung kautusan, hindi naman siya tagapagligtas eh. Babaybayin natin. Ang tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Pero pagkatapos niya tayong iligtas, tinanggap natin yung kanyang kaloob na pagpapatawad at biyaya na galing sa Panginoong Hesus, anong mangyayari? Bibigyan niya tayo ng kapangyarihang sumunod sa Kanya at yung Kanyang pagsunod sa kautusan, resulta ito ng bunga ng buhay na meron ka ng walang hanggang buhay. Dito pa lang, Pastor, Ayan. may buhay na walang hanggan na. Oo. Sa amin pong mga tagapakinig, ay nais kong idiin na ang turo ng Biblia, si Mateo, si Juan, ang buhay na walang hanggan, nagsisimula kung tinanggap mo si Jesus, Pastor. Hindi doon sa pupunta pa tayo doon pagkatapos ng muling pagbabalik ni Jesus. Hindi. Yung quality of life, yung klase ng pamumuhay na ligtas, na bunga ay walang hanggang buhay, magsisimula na ngayon, Pastor. Yan. Yun ang pinakamaliwanag na dapat nating maipahayag mula sa isyong ito. Dahilan sa pumapasok lagi sa isipan ng mga mananampalataya. Katulad halimbawa na ginagamit ng talatang ito na ang pagpasok sa buhay na walang hanggan ay pagsunod sa utos. Ngayon maliwanag na ang buhay na walang hanggan nag-uumpisa sa pagpasok ng Panginoong Hesus sa iyong puso. Na pinapakita dito sa kasaysayang ito na nais ng Diyos upang makamit niya ang buhay na walang hanggan ay walang hadlang yung pagpasok ni Jesus sa puso ng lalaking ito. Ayan, Pastor. Yan. Gusto kong linawin natin. Gumamit tayo ng isang talata mula sa Juan, Kapitulo 17, Pastor. Talatang 3. Ayan. Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang sinugo sa makatwid bagay, si Heso Kristo. Napakalinaw, Pastor. Yeah. Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala nila yung tunay na Diyos at ang ating Panginoong Hesus na tagapagligtas. Hindi yung makilala nila at sundin ang kautusan, Pastor. Hindi. Hindi yun ang paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat meron tayong relasyon doon sa may-ari ng ating buhay na lumalang sa atin na siya ring tagapagligtas. Yon ang ating Panginoong Hesus. O papaano natin may papaliwanag ngayon ang buhay ay pakikipagbaka? Ito na naman ang isa na namang marahil ay maliwanag na tanong ni Pedro dito po sa sulat ni Mateo. Ayan, Pastor. Balikan natin doon sa Kapitulo 19 ng Mateo. Ang talata ay 27. Nang magkagayoy sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo, na ano nga ba ang kakamtin namin? Narito, Pastor, ang sanong ay iniwan namin ang lahat. Alam nyo, pag naging Kristiyano tayo at tinanggap ang Panginoong Hesus, maraming mga bagay yung dapat i-give up natin. So, dalawa ang pagiging Kristiyano eh. Meron tayong tatanggapin na panibagong buhay, iiwanan natin yung lumang klase ng paumuhay. Kaya nga, sabi dun sa awit ay, the things I do before, I do them no more. It was a grand day when I was born again. So meron yung iiwanan, meron yung tatanggapin na bahagi ng paumuhay. Kaya nga, dapat nating pansinin sa ating mga taga-subaybay na merong price yung pagsunod sa Panginoon. You have to give up something and you have to accept something na bago sa ating paumuhay. Kaya nga, ano yung mga yon? Marami. Kung ikaw ay dati ang pamumuhay mo ay sa kalayawan, ay dapat tumigil, Pastor. Kapag ka ikaw naman ay salungat yung iyong gawain doon sa pangingilin at kung ano pang mga bagay na paglilingkod at pagsamba, dapat mong tigilan yan. Okay? At sa mga kabataan naman, ay kung dati ay ligaw ka ng ligaw ng mga hindi ka pananampalataya, pagka ikaw ay mananampalataya, ay sumunod ka doon sa pamantayan ng Diyos. Makisama ka doon sa mga dapat mong kasamahin at maghanda ka ng isang sambahayan na na magpapakita ng isang maliit na langit dito sa lupa, hindi ng isang impyerno. Nais ko lang ulit-ulitin, Pastor, itong napakagandang mga prinsipyo na ating natututunan dito. Una, yung pagpapakumbaba. Ikalawa, yung pagpapatawad. Ikatlo, yung pagbabahagi ng iyong mga ari-arian. At ngayon, yung ikaapat na ating tinutukoy ay pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So, ngayon, nakikita ho natin, isa pa sa sunod-sunod na mga idolo na pinag-uusapan natin
ay itong kasaysayan na nasulat sa Mateo Kapitulo 20, 20 hanggang 27. Ito ho yung pinaka-normal para kay Santiago at para kay Juan. So ano ho yung maaring nakita ho ninyo? Ano yung nakita ninyong mga issue na kung saan ay dapat nating maipaliwanag? Basahin natin, Pastor, ang ilang mga talata, talatang 20 hanggang 23 ng Kapitulo 20. Nang magkagayoy, lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, na kasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba, at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking iinuman? Sa kanya'y sinabi nila mangyayari. Sinabi niya sa kanila, katotohanang iinuman ninyo ang aking saro, datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay. Datapwat yun ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking Ama. Pastor, meron na namang isang idolo dito Kasi ang pagtingin nila, yung kanan o kaliwang kamay. Siyempre, wonder worker ng ating Panginoong Yesus, baka malinhan din sila ng mga kapangyarihan. Ayan. Pero yung sarong tinutukoy dito is yung pagdurusa ng ating Panginoong Yesus. Yung darating na paghihirap at kamatayan doon sa krus. Nang sabi niya ay, kayo ba'y nakahandang makibahagi nito? Ayan. Kaya nga, yung isang bagay na tinitingnan na naman natin ay sa kaharian ng Diyos, Pastor, yung nagbabata, yung naghihirap, yun ang dakila, Pastor. Ayan. Sa tingin ng Diyos, yung suffering for righteousness sake, yung tayo ay nagdurusa, nagkakaroon ng kahirapan dahil sa katwiran, Hindi yung kaya ka nagsuffer dahil gumawa ka ng masama. Hindi. Ang tinutukoy dahil ikaw ay matuwid ang iyong ginagawa, pinag-uusig ka, inaalipusta ka, at sinisiraan ka, ang sabi ng Panginoon, dakila ito. Ito ang pwedeng nasa kanan at nasa aking kaliwa. Kasi yung katulad ng binabanggit ninyo sa pasimula ng pag-aaral, kapag ka ikaw ay may posisyon, ay dakila ka. So kaya siguro dito sa kasaysayang ito, hinihingi yung iniisip nila pag ito inalagay sa kanan, medyo malakas ang boses nito, may posisyon ito, may impluwensya ito. Parang nakikita ko ho, na ipinakikita nga yung itong idolo na naman na ito, na kapag ka ikaw ay kanang kamay, o kaya nasa kaliwa ka, madaling masasabihan, o kung meron ka mang request, madaling masasabihan. So may impluwensya sa madaling salita. Kaya nga, ang idiniin ng Panginoon, hindi yung ganun. Ang kanyang idiniin ay para maging nasa kanan at kaliwa ka, ay makibahagi ka sa aking pagdurusa. Ganon din naman sa pakikisalamuha sa mga tao na nais mo na maligtas, ay we suffer also. Dahil kung minsan hindi ganun kaagad tinatanggap ang ating pabalita. Bakit po yung sagot nitong magkapatid na to sa Matthew 22:22 ay kakaiba? Nagpapakita na hindi nila nalalaman yung kanilang sinasabi kung ano ang babala ng Diyos sa kanila, Yan, Jesus sa kanila. Pastor, ay malinaw, kagaya sa pasimula kanina, na ang kanilang pananaw ay naapektuhan noong pananaw na makasanlibutan. Yung pagiging dakila sa kanila ay nasa posisyon, may mga pag-aari, may mga pinamamahala ang mga taong sumusunod sa kanila. Pero ang ating Panginoong Yesus, ipinokus niya yung kanyang pagkaunawa sa pagiging mga mamamayan ng kaharian ng langit, yung emphasis ni Mateo, na kinakailangan siyang dumanas ng mga pagdurusa. Kaya nga, normal para dun sa mga Hindi natin tinutuligsa yung mga alagad, Pastor. Kasi normal sa tao, kahit na sino, ay nais naman na, kagaya nung ina ni Juan at ni Santiago, gusto na naman na ang kanyang mga anak ay nasa tamang kalalagyan. Tama? Kahit tayong mga manggagawa. Sino ba naman ang nagnasa ng ating mga anak naroon naghihirap na walang natapos, mga ganun. Di ba inaakala din natin na dapat sila nakatapos din ng pag-aaral, may magandang trabaho. Pananaw ito. Hindi naman yun masama, Pastor. Yeah. Pero kapag ka ito ay tinatakpan yung ating pananaw spiritually, na maunawaan natin na may panukala ang Diyos,
makakapag-aral ka, pero yung pag-aaral mo dapat i-fulfill mo yung purpose na ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa ating mga anak, ay yun ang makikita natin. At kung minsan daraan pa rin ng mga kahirapan at mga pagsubok, bahagi ito ng pagiging Kristiyano at tagasunod ng Panginoon. Ito yung isa sa mga idolo na nakuha natin at nadala kahit sa iglesia. Na minsan iniisip natin ay tama naman ito. Wala namang masama siguro na ikaw ay magkaroon ng posisyon kahit sa gobyerno o kung saan man. Ang titingnan lang natin, baka kung paano mo ginagamit ito ay maging laban naman sa mga prinsipyo ng kaharian ng langit. So ngayon, isa pa sa issue na pinag-uusapan dito tungkol sa pagiging tunay na dakila ay ito hindi sa pamamagitan ng pagkakilala ng mga tao, kundi sa pamamagitan, babalikan na naman natin muli upang atin muling bigyang pansin at maidiin natin sa ating mga kasamang nag-aaral na ito'y sa pamamagitan ng mapagpapakumbabang pagpapasakop sa pangunguna ng Diyos. Paano ho natin ito ilalahad? Ayan, Pastor, sa loob ng iglesia, hindi natin tinatanggal yung, alam niyo, dapat makita rin ng mga kapatid kung ano ang abilidad at kapabilidad ng bawat isa sa atin. At dapat nag-i-encourage tayo na, anak, ikaw ay kaya mo ito. Yung sa leadership ng church, dapat nakikita natin yung potential ng ating mga kabataan at kung sino mang kaalib ng iglesia. Hindi dapat feeling threatened tayo pagka may mga nadidevelop na mga talento, Pastor, na parang ito na yung papalit sa akin, na pagka nabiro ka, Pastor, nagagalit ka na, oy, pwede ka nang pumalili kay Pastor Sabat. Kasi nga, masarap yung ikaw ay nasa sa taas. Pwede mong utusan yung mga nasa baba. O yung iyong parang meron kang kapangyarihan. So, kagaya ng sinabi mo na, Pastor, at nais kong idiin, yung recognition ay hindi dapat yung sa tao lang. Kinakailangan ay yung recognition ay manggaling sa Panginoon na siya yung nakakilala na ikaw yung karapat-dapat na mag-leader, karapat-dapat na maging Pangulo sapagkat ang nakita sa iyo unang-una ay ang kababaan ng puso at ng kaisipan. Isa sa tinitingnan ko din, yung sa mga issue na nakapaloob dito, pinapakita ng ating Panginoong Hesus, mentras na ikaw ay tumataas ang posisyon, lalo mo namang dapat naabot yung pinakamababa sa iyo. Tama yun, Pastor. Hindi dapat nagkakaroon ng distansya Kasi the higher the position kung minsan, ay bago ka makapasok sa opisina, kung pupunta tayo Marami sa kang labas, dadaanan. ay marami kang dadaanan ng mga may assistant vice, may associate, may mga kung ano-ano pa, by secretary pa, bago makapasok. Pero sa gawain ng Panginoon, tingnan ninyo, nung ang ating Panginoon narito sa lupa, pwede siyang lapitan ng kahit na sino. Siya yung manlalalang at nakapagligtas. Pero pwede siyang lapitan kahit gabi, kahit anong oras, malalapitan siya kung ang nangangailangan ay isang tao ng kaligtasan. Hindi naman natin sinasabi, Pastor, sa ating pag-aaral, na may mga bagay din na naidudulot ang ating kapaligiran, ang ating kultura na magagandang bagay para sa atin. Yung mga prinsipyong moral, ito ay nakakatulong din sa atin para mapatnubayan ang ating mga kilos. Pero ang pagiging dakila ay hindi po ito naabot sa pamamagitan ng recognition ng mga tao, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mataas na posisyon, kundi babalikan na naman natin, Pastor, yung binabanggit nyo kanina sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng pagpapatawad, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga tinatangkilik, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa ating Panginoon. So, Pastor, may mga bagay pa na maaari ninyong sabihin para sa ating mga tagapakinig. Nang isulat ni Mateo ang kanyang aklat, Pastor, ay napansin niya na sa pamantayan ng kanyang mga kababayang mga Hudyo na naging kaanib ng iglesia, ay dala-dala pa rin nila yung kanilang pagkaunawa nang sila'y naroon na sa loob ng iglesia. Para po sa atin, hindi po masama kung tama yung mga prinsipyo na dadalahin natin, na tayo'y naggumawa sa labas, nakisalamuha tayo, meron tayong mga posisyon sa labas, kung minsan ay nagiging dahilan nito ng conflict. At hindi dapat natin pahintulutan ito sapagkat iba yung pagkaunawa ng kadakilaan ng ating Panginoong Hesus
kaysa doon sa pamantayan ng sanlibutan, Pastor. At yun ang ating babantayan. Kasi pag hindi nagkakaroon ng class itong mga ito, nagkakaroon ng conflict at ang ating samahan at yung paggawa sa gawain ng Panginoon, hindi natatapos kasi ginagamit ng kaaway ito para tayo magkagulo sa loob ng iglesia at sirain yung mga programang dapat nating tahakin. Yeah. Sa huli po ay napakahalaga na mapagpakumbaba nating isuko ang ating mga sarili para sa pangunguna ng Diyos sa Kristiyanong paglilingkod. At ito'y natatalaga sa pamamagitan ng katuruan ng ating Panginoong Hesus sa halip ang maging basihan ng ating pangangasiwa sa ating buhay sa araw-araw, walang iba kundi ang pamantayan ng ating Panginoong Diyos. So Pastor, muli ay natapos na naman ang ating pag-aaral at tayo natutuwa na napakaraming issue na ating napag-aralan sa araling ito. At ako po ay naniniwala na kapag ito ay isinakabuhayan natin, sinamahan natin ng pananalangin at pananampalataya, yung mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos ay makikita sa buhay natin. Amen. So mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pong pagtatapos, tayo ay magkaroon ng isa na namang panalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, labis ang aming pasasalamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin na sinamahan niyo kami sa pagtalakay ng magandang aral mula sa banal na kasulatan. Natutunan namin ang mga pamantayan ng kaharian ng langit na hindi namin dapat ipagpalit sa pamantayan ng mga tao sa sanlibutan ito. Kaya sinusuko po namin ang aming mga sarili sa inyo na sana'y masanayan namin sa araw-araw na pamumuhay namin ang pagpapakumbaba, ang pagpapatawad, ang pagbibigay at ang pagsunod sa aming mahal na Diyos. Amen. At aming hinihiling ang pangangasiwa ng banal na Espiritu sa buhay namin at ang kaharian ng Panginoong Hesus na lumuklok sa aming mga puso. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan na nakakasama sa pagsubaybay sa programang ito. Pagpalain niyo po sila kasama ng kanilang pamilya kung sila man ay merong mga pasanin sa buhay, nawa sana Panginoon, magkaroon ng katugunan ang aming panalangin para sa kanila na gumaan ang lahat ng kanilang mga dinadala at lalo silang maging mas malapit sa inyo. Upang sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus, sama-sama kami nasasalubong at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. So muli po, ay natapos na ang ating pag-aaral at nais ko po kayong anyayahang muli para sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Ang ating pong tatalakayin sa susunod ay napakaganda dahil pumapasok na po tayo halos sa dulo ng mga sulat ni San Mateo at ito po ay may temang si Jesus sa Jerusalem. Napakagandang pag-aaralang ito. Muli po, si Pastor Jose Zabat ang inyong kasama at si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing masaganang pamumuhay sa inyong lahat. Marami pong salamat.